sa tatalakayin natin sa pagkakataong ito, ngumangaw-ngaw na patuloy itong si Mr. Epipanyo Labrador sa kanyang YouTube channel at hindi ko na kumbaga hindi naman tayo papatol sa kanyang mga pang-aasar, pang-iinsulto, yung mga sinasabi niya na mga wala namang katuturan, walang bilang, walang substance. Ang i-expose natin sa mga ganitong video natin. Okay mga kababayan, magandang umaga sa lahat. Kumusta pagising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Epipanyo, panay pa rin sa kanyang kuda-kuda. Panoorin natin ito. Ang membro ni Iglesia ni Cristo, matindi ito. Ang kanyang banat dito laban kay Epipanyo Labrador. Lalo na kung patungkol dyan kay Epipanyo Labrador, yung kanyang salu-salungatan. Yung mga gawa-gawa niyang storya, yung mga puntos na talagang mapapasabi tayo na hindi talaga lehitimo itong mga sinasabi ni Epipanyo Labrador. O ngayon, meron akong inihanay na mga videos niya na yung mga clip ng video na ipapakita ko po dito, isa po sa mga recent uploads niya po dito sa YouTube. Ngayon, bago yan, gusto ko munang ipapanood po muli sa inyo ang isang video niya na kung saan ay ipinahayag niya na hindi daw po siya natatakot sa atin. Ayun nga daw, ito si Epipanyo Labrador ay hindi daw natatakot. Pero, nasaan ka na ngayon, Epipanyo Labrador? Nagtatago ka na yata, no? Namundok ka na ata, Epipanyo Labrador. Ang sobra mong yabang talaga nga vlogger ka, Epipanyo Labrador. Pero tumakbo pala, nagtatago itong kumagnakinkoy kulukoy na mayabang na vlogger, Epipanyo Labrador. Diba? Hindi daw siya, kumbaga nangangamba, kumbaga wala siyang agam-agam. Yun yung pinapalabas ng tono niya mas maigi, panoorin po natin ito. Alam ko kaya malalakas loob din yung mga hinayupak kayo dahil may pera kayo, may influensya kayo, may mga membro kayo, mga demonyong katulad ninyo. Pero di nyo ako matatakot. Grabe talaga itong demonyong vlogger na ito. Hindi daw siya matatakot. Hanggang bunganga ka lang, ang yabang-yabang mo talaga, hindi ka matatakot. Pero nasaan ka ngayon? Nagtatago ka? Tumakbo ka sa bundok? Pero di nyo ako matatakot. Ayun. Di nyo ako matatakot. Ayan mga kababayan, mga kapatid, inulit-ulit ko na, in-slow mo ko pa, para talagang maunawaan ng sambayan ng Pilipino na itong si Epipanyo Labrador hindi anya natin matatakot. Alam mo, Epipanyo, nagtataka nga ako wala ka namang dapat katakutan sa amin. Ang amin lang kasi kumbaga, kung ano yung itinanim mo. Tama, ba't matatakot ka? Yung mga membro ng Iglesia ni Cristo ay tao lang din yun, katulad mo. Ibig sabihin, natatakot ka sa sarili mong multo. Epipanyo Labrador. Siguro na anuhan na ito sa utak talaga. Nalisuan na ito, natrililing na ito. Kahol na kahol, tapos wala naman pala ito sa sa tamang kahol. Siya yung aanihin mo. Kami naman ng mga kaanim sa Iglesia ni Cristo ay tinuruan, pag binato mo kami ng bato, babatuhin ka lang naman namin ng tinapay. Tama. Diba? Nga lang, hindi porke babatuhin ka namin ng tinapay, uunawain ka namin, diba? Patatawarin ka namin, hindi na nangangahulugan na hindi mo na pagbabayaran yung pagkakasala at paglabag mo po sa batas. Siyempre, ginawa mo yan, Epipanyo Labrador, ay talagang harapin mo sa batas. Harapin mo ang iyong kasalanan, harapin mo pagbabayaran mo. Yun, para magsisi ka sa bandang huli. Ay talagang, kung ako lang, ipakulong ko yan. Bueno, bumalik tayo dun sa stand niya na hindi raw natin siya natatakot,
Eto ba yung, Epipanyo, tanong ko lang eto ba yung hindi mo pagkatakot sa amin? Ano bang uri ito? Eto ba'y nasa uring totoo? Eto ba'y nasa uring gawa-gawa lang? Eto ba'y nasa uring pinaninindigan mo na lamang yung sinasabi mo sapagkat nako-corner ka na sa sarili mong pinagagawang kalokohan? Hindi ko kasi alam pero kung pagbabatayan natin yung mga video na ina-upload mo, halata namang bumabahag ang buntot mo. Ayun, tama yun. Bumabahag ang buntot nitong Epipanyo Labrador. Dapat pag-isipan mo muna, Epipanyo Labrador, hindi kay content lang, hindi lang kay gusto mo lang kumita sa YouTube channel mo para lang makapanira sa kapwa at ang sinira mo ay makilala tao, maraming membro. Akala mo siguro Epipanyo Labrador hindi umalma ang mga membro sa yung mga ginagawa mong kalukuhan, di ba? Ayun, Epipanyo Labrador. Hindi ba? Hindi ka natatakot, sa tingin ko hindi ka natatakot kasi meron kang pinagtataguan ng mukha mo. Tama. Alam mo, mas matapang pa nga sa'yo yung face mask mo Ayun, kasi ang amoy ng bunganga niya nasa face mask, ngayon matapang na ang amoy ng face mask niya ngayon. Binubutasan nga niya para nga makalabas ang tapang ng amoy sa bunganga niya. Yung face mask mo kasi talagang lantaran. Lumalabas sa video, tigaya ng mukha mo na kalahati lang. Hindi namin alam kung ano bang nakatago dyan sa face mask na yan. Pero masasabi namin, mas matapang yung face mask kaysa sa'yo. Tama. Kasi yun ang nakikita sa video Ayun, Epipanyo Labrador, may katapat ka talaga. Akala mo wala kang katapat? May katapat ka. Maraming galit na galit sa iyo, mga membro ni Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon bahag ang buntot mo, Epipanyo Labrador. O mga guys, mga kababayan, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pakilike naman. Ito, tuloy natin panoorin ang ating reaction, no? Kung talagang hindi ka natatakot, bakit hindi mo kayang ilantad yung pagmumukha mo? Ayun, tama. Diba? Ito pa. Ito pa isang punto, mga kababayan, mga kapatid, na talagang hindi natatakot itong si Mr. Epipanyo Labrador. Panoorin natin. Pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po sa bumiyahe po kasi kami. Bumiyahe po kasi kami. Kasama po ng aking... Ibig sabihin, ang pagbiyahe niya ay siguro yun na, yung nagtatago na siya. Yung makita natin sa video niya nga talahiban, no? Punong kahoy, ang kanyang background. Siguro yun na yun. Namundok na ito. Pamilya. Siyempre ng mga kasama natin. No? So, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak. No, marami tayong pamilya. Bakit? Na pwedeng ayun na nga, natatakot ka na, no? Natatakot ka na, no? Ang yabang-yabang mo, ang tapang-tapang mo Tapos kapag may kumasa pala sa iyo, magtatago ka pala. Magbigay protection sa atin. Takot ka pala. Akala ko ba, Epipanyo, ay hindi ka natatakot? Bakit biglang tila naaaligaga ka na kung saan ka dako pepwesto? Akala ko ba ay hindi ka namin matatakot? Pero bakit para bagang hindi mo na alam kung saan ka pupunta? At ang sabi mo mismo sa video na pinanood namin dito sa Tinig ng Karunungan, lumipat ka kasama ng pamilya mo at... Ayun! Nabuking ka na tuloy, Epipanyo Labrador. Lumipat ka nga ng location kasama ang pamilya mo. Dahil sa sobrang takot mo na, no? ng mga kasama mo kuno sa isang dako kung saan mas marami ang pamilya mo.
Mas marami ang kamag-anak mo para anya bigyan ka ng proteksyon. Akala ko ba hindi ka natatakot, Epipanyo? Bakit nagtatago ka sa proteksyon ng iba? Yun nga ang taong tapang-tapangan pero wala naman palang tapang. Ang yabang-yabang magpakita pa ng video ay siya ay karatista, ay mayroon itong baril, pero takot pala ang yabang na vlogger na ito. Hindi mo ba kayang proteksyonan ang sarili mo? At ang ipinagtataka ko, aanhin mo ang proteksyon kung wala naman kaming gagawing masama sa'yo. Sa tingin ko, ito'y palusot mo na lamang kasi alam mong nakatimbre ka na sa batas. Gumagawa-gawa ka na lamang ng mga sitwasyon at ng mga gawa-gawang kwento para takasan mo ang batas, Epipanyo. Ayun pala, gumagawa-gawa na lang talaga siya ng iskina para matakasan niya ang batas. Ayun, nabuking katuloy. Unggoy. Hindi ka naman talaga takot. Nagtatago ka lang. Yun ang sa tingin ko, ano? Kasi talagang patuloy kang naninira. Patuloy mo kaming binabanatan. Binabanatan mo. Pero napansin ninyo, mga kababayan, hindi na siya nag-live, no? Video na lang upload niya. Hindi katulad doon nga panay siya live sa kanyang channel. Ngayon, video na lang kasi natatakot siyang matrace up ang kanyang location. Kasi madali siyang mahuli, madali siyang madampot. Tapos mapunta siya sa kulungan, diba? Patuloy ng mga kasiraan na wala namang katotohanan. Kaya nga ang tawag dyan, kasiraan, sapagkat yan ay makakasira sa amin dahil wala naman talagang katotohanan at wala namang pinagbabatayan yang sinasabi mo. Ayun. Sadyang Epipanyo, naririto ka ngayon sa isang sitwasyon ng buhay mo na may ginawa kang kasalanan pero takot na takot kang harapin kung anong kinahinatnan. Takot na takot kang kaharapin kung anong naging resulta sapagkat akala mo hindi ka papatulan. Ano? Ito pa, mas matindi. Etong si Epipanyo, mga kapatid, mga kababayan, feeling pa-victim na. Ika nga playing victim. Diba? Kasi sabi niya, meron siyang sinabi sa isang video niya na para bagang lumalabas, tayo pa yung masama. Ang iglesia... Ayun. Magaling kasi ito magbaliktad ito si Epipanyo Labrador. Ngayon nga, nagpa-victim-victim na siya para maraming sa kanya, maawa sa kanya. Tapos baka sa bandang huli, mga ilang araw, itong naawa sa kanya, hingian naman niya ng pera. Sigurado yun. Siya ni Kristo pa ang gumagawa ng masama sa kanya. Tapos parang lumalabas, siya pa yung mabuti. Mas maigi, pakinggan po natin, para hindi talagang masasabing gumagawa-gawa lang tayo ng kwento gaya ni Epipanyo. Panoorin niyo ito. Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka ng iglesia ni Manalo. Hindi po ni Kristo kasi pagkakaalam mahalang daw ang bituka ng iglesia ni Kristo. Ko po kasi sa iglesia ni Kristo, ayon po kasi sa akin nababasa sa Biblia, yan po ay may Biblia pa, marunong ka palang magbasa. ay maawain. Ang demonyo ba ay marunong magbasa ng Biblia? Yan po ay matulungin. Mabait, mapagpatawad, at higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit... di ba Epipanyo, ipapaalala ko lang sa iyo, hindi ba't nagsalita ka na noon ng masama sa Iglesia ni Kristo? Hindi ba't niyurakan, ininsulto mo na kaming magkakapatid sa aming relihiyon dahil meron ka rin ini-issue dati na ibinangon na wala rin namang katotohanan? Nagsalita ka sa amin ng masama. Ngayon, humingi ka sa amin ng tawad. Humingi ka sa amin ng dispensa at paumanhin. Ikaw na mismo nagsabi, ang tunay na Iglesia ni Kristo mapagpatawad. Ang tanong, hindi ka ba namin pinatawad nung una kang nagsalita ng masama sa amin?
Wala kasi ano yan eh. Basta ganun ang mga praning ang utak. Manghingi ng tawad pero sa ilang araw hindi na niya maisip. Kaya nga tira na tirahin naman niya. Amin. Hindi ba't pinatawad ka namin nun? Pinalagpas ka namin nun? Inunawa ka namin nun na kahit na yurak-yurakan mo na ang imahe namin? Sabi mo matulungin. Hindi ba't sa iyong bibig na rin nagmula na ikaw ay tinulungan kung di kami nagkakamali ng tiyahin mo nakaanib sa Iglesia ni Cristo? Ikaw na mismo ang nagsabi na nakatanggap ka ng paglingap sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo. Ayun. Sinasabi mo na hindi mapaghiganti. Naghihiganti ba kami? Kasi Epipanyo, kung talagang maghihiganti kami, higit pa ang gusto naming magawa sa iyo. Kasi kami tao lamang eh. Nasaktan mo damdamin namin, niyurakan mo kami. Kahit naman siguro sinong kaanib sa alinmang relihiyon, kapag ka niyurak-yurakan mo at nakaramdam ng emosyon sa iyo, gustong-gusto ka naming kurutin sa tagiliran kahit kurot lang. Pero ang sinasabi namin dito, hindi kami maghihiganti dahil kung kami ang maghihiganti ng ginawa mo sa amin, Epipanyo, baka may tag-iisa ka ng kurot mula sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero ang amin kasi, meron kang nilabag sa batas pang tao na dapat mong kaharapin. Tama. Meron kang nilabag sa batas pang tao na dapat mong pagdusahan. At yung batas po na yan, kung babasahin mo sa Biblia, Ayan, Epipanyo, kung ikaw ay naawa sa pamilya mo, ay lumabas ka na lang. Harapin mo na lang ang iyong kaso para malinis yung pagkatao. At maawa ka sa pamilya mo kung may anak ka, Epipanyo. At magbago ka, hindi kay habol mo lang kumita ka sa YouTube. Huwag ganun. Kasi talagang maraming masaktan sa ginagawa mong mga pangbababoy, kalukuhan, pangbabastos, maraming nasasaktan sa iyo. Harapin mo na lang ang iyong kaso. Kung kailangan ikaw ay makulong, ay pagdusahan mo sa loob ng kulungan. So yun lang ang aking reaction. Maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Paki-subscribe. Mabuhay tayong lahat, mga Pilipino.